Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39415. So ang model nito mga kabay, dito 503 to. Testing po natin mga kabay. Okay, gumagana siya. Pero pag nilagay mo sa hammer, wala na po. Hindi na po nagbabago. Testing natin. Kahit lalagay natin sa hammer, wala din siyang hammer. So titingnan natin mga kabay kung anong dahilan. Siyempre unahin natin yung selector dahil dito tayo nagduda kung bakit. Ang lambot to. Tsaka paikot-ikot na lang siya mga kabay. Kung mapapansin nyo. So ibig sabihin putol po yan mga kabay. So para malaman natin mga kabay, hugutin natin. Ayan. Ayan po mga kabay. Ikot na lang siya ng ikot dahil wala na po siyang pin. Wala na rin po yung lock dito. May lock pa po ito mga kabay dito. Pudpud na. Ayan. So tingnan natin yung housing niya mga kabay. Yung pinaka-lock kung okay pa ba. Okay pa naman. Pero silipin natin yung bearing sa loob. Yung lagayan ng bearing. At syempre silipin na rin natin yung armature. So yan mga kabay. Hindi lang makikita dyan. Pero yung bearing po na yan, ayan, lubog na po siya. Dapat po pantay lang siya sa housing. So ibig sabihin natulak na po yan. So kailangan na natin palitan yan. Tapos yung kanyang striker mga kabay. So yan, malakas pa po. Kaya lang po ulang hammer yun kanina mga kabay. Dahil di na po niya masilik papuntang hammer. Puro nakadrill na lang po siya. Pero kung tutusin, malakas pa po yung chipping niya. Ayan. Pero okay pa. Maliit pa yung palag ng spindle mga kabay. So po pwede pa yan. So ang papalitan natin dito mga kabay ay yung kanyang lever. Tsaka yung kanyang, ito po, yung front housing niya mga kabay. Ayan, magpapalit po tayo niyan. Pero syempre, check na rin natin yung sa armature niya. Tsaka carbon brush. At ito pala mga kabay, yung reverse niya, matigas masyado. Ito po, pag nagsilik kayo ng reverse, ayan po, matigas. So maaring yung contact ng reverse mga kabay ay nalusaw na po. Kaya kumakalso po yung parang nabubutas siya. Ayan, kaya matigas siya. So magpapalit din po tayo ng reverse. So yung reverse pala nito mga kabay, kaya naka-design po yung ganyan kasi laging dalawang daliri yung kailangan mong gamitin pag nag-reverse forward. Hindi pwede yung isa lang. Ito lang. Gaganon niyo yun. Kaya nababali po yun. So laging dalawa. Pag nag-reverse kayo, dalawa, forward, ganon din. Ayan. So titingnan natin mga kabay yung armature. Ayaw dahil may nakadikit. Ayan, lipat lang natin yung number niya. Titingnan natin yung carbon brush. Ayan. So, sa bagay yung carbon brush mga kabay ay kasama po yan sa brush holder pag binili. Ayan. Pag nagpalit tayo ng brush holder mga kabay, kasama na po yung carbon yan. So pag bago na po yung carbon ang nakakabit. So hindi na natin kailangang i-estimate yung carbon. Sisilipin lang natin yung armature mga kabay kung okay pa ba. Minsan kasi may ano yan mga kabay, huhugutin na lang natin mga kabay. So yun sa paghugot ng armature mga kabay, kailangan yung kalasin ito. Yan. Bago nyo po mahugot yung armature. So yan, hinugot ko na siya para makita natin kung may tama siya. Kung may tama.
So ito mga kabay, buo po siya. Okay po. Tapos yung ayan, medyo may alog lang po yung field coil niya. So kapag in-approve ito ng customer mga kabay, sasapinan po natin yan. Papakita ko rin sa inyo kung paano magsapin at kung anong klaseng pangsapin ang gagamitin natin. Ayan. So babalik ko na to mga kabay. Teka lang. Angat lang natin isang carbon. At ito po ay kakalso kapag tinulak natin. So kailangan nating iangat dahan-dahan or tanggalin siya kasi nalaglag na mga kabay. So yan mga kabay, yung baffle huwag kalimutan pag nagkalas kailangan maibalik. Yan. At syempre, kailangan natin ibalik yung pin, yung pinalas natin kanina. So, isusuksok mo lang yan mga kabay. Pero syempre, kung may nakakalso dyan, ay hindi po yan papasok. Yun. Yan, tulad nyo ngayon mga kabay. Ang tigas. Ibig sabihin, yun. Balik natin yung rubber. Syempre yung carbon babalik din natin. Sa mga gustong magpa-repair pala mga kabay, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan, hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. Dito po ako nagtatrabaho. Ayun. So yan mga kabay, okay na po. Naibalik na natin. So balik na po natin tong front housing nya. So yan, ulitin ko lang mga kabay, papalitan natin yung front housing nya, lever. Yung o-ring di muna tayo magpapalit. Brass holder po ang papalitan natin. So ito pala mga kabay, huwag nyong kalimutan ibalik. Kapag nagkalas kayo, nalaglag ito, kailangan nyo ibalik ito. Dahil hindi po yan gagana pag wala yan. Pati ito mga kabay, yung washer na sa intershaft, ayan, kaya wag nyo po itong winawala, ayan. Kasi po, pag mawawala din ito, pag nagsilik din kayo dito, hindi gagana. So, babalik ko na po mga kabay. Ayan. Tapos i-screw, bubuin na lang natin to. Siyempre sa pagkabit, ganun ulit kung saan yung arrow nung selector mo mga kabay. Doon po yan, nakaganyan, yan. Tapos ikutin nyo. Yan. So kakabit na natin yung handle niya mga kabay. So yan mga kabay, tapos na po natin in-estimate yung D25032 na rotary hammer non-DeWalt. So ulitin ko mga kabay, papalitan natin front housing, ito po, or gear case. Marami pong tawag, front housing, gear case. Ayan. Tapos yung brass holder at yung lever niya mga kabay. Yan lang po papalitan natin, o-ring hindi tayo magpapalit. Carbon hindi rin kasi kasama na po siya sa brass holder. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman po pwedeng subscribe mo po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay, bye bye.